Mga barko ng China, umaaligid malapit sa isla ng Palawan. Ilang kilometro lamang ang layo sa Balabac. Matatanaw sa karagatan ang pinakamalaking sasakyan ng Chinese Coast Guards at ilang mga barkong pandigma. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas matapos ang insidente sa Ayungin Shoal at walang humpayang pagronda ng mga inchik sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na hindi lang nagpapatrolya ang mga inchik sa Sabina Shoal. Ang mga ito ay nakahandang pangharap sa mga nagnanais pumasok sa kanilang 10-dash line. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Mainit ang balita ngayon hinggil sa nagaganap sa South China Sea o West Philippine Sea matapos ang pamimirata ng mga inchik sa Ayungin Shoal kung saan isang lalaki ang natapyasan ng daliri noong rumampa sa vessel ng Philippine Navy ang isang bangka ng Chinese Coast Guard sa tabi lamang ng Sierra Madre. Bukod pa dyan yung mga naunang pangharas at ilang beses na pag-water cannon sa mga Pilipino. Ayon sa tagapagsalita ng China, ang ginawa ng kanilang Coast Guard ay were professional and restrained. Mas malakas ang loob ng PLA na ipag-iitan ang kanilang pangaangkin sa buong karagatan mula nang binigyan ito ng kapangyarihang arestuhin ang sinumang Pilipino na dadayo sa loob ng kanilang 10-dash line. May mga nagsasabing walang masamang balak ang mga inchik dahil mabuting kaibigan ng mga komunista. Malaki raw ang takot nila sa Diyos. Ang pang-agaw ng arma sa Philippine Navy ay isa lamang daw misunderstanding ng matalik na magkaibigan. At ang pagputol raw sa daliri ay maihahambing sa sumpaan ng magkapatid. Kumbaga, blood brothers na sila. At ang pagpasok ng PLA Navy sa EEZ ng Pinas ay isang pagmamalasakit ng China. Kumbaga, binabantayan lang nila ang karagatan para sa atin. Marami sa Pinas ang naniniwala sa mga pinagsasabi ng mga inchik at nahumaling ang ilan sa napakagandang ugali ng mga komunista, mga model citizen daw. Pero may mga netizens na hindi nagpapauto. Simula pa lamang ng buwan ng Hunyo, madalas na ang paglarga ng Chinese Coast Guard sa kanilang nasasakupan, katulad ng pinakamalaki nitong barko at mga sasakyan ng PLA Navy, ilang kilometro ang layo sa Palawan. Kung matatandaan, noong ika-4 ng Hunyo, nagsagawa sila ng isang ensayo, ang amphibious drill kung saan may mga hovercraft pang kasama. Ang barkong Hainan, ang amphibious ship type 075 na noong ika-14 ng buwan ay namataan sa Subi Reef o Zamora Reef na dati nilang nilagyan ng military outpost. Makalipas ang ilang araw, nakarating ito sa Sabina Shoal o ang Escoda Shoal na may layo na 140 kilometro sa Palawan. Marami ang naghihinala sa sunod-sunod na pagdagsa ng mga barko. Ika-11 ng buwan ng Hunyo, namataan ng Philippine Navy ang 3 sasakyan ng Chinese Coast Guards at mga 13 militia vessels malapit lang sa Escoda Shoal. Pagkatapos, ika-19 ng buwan, araw ng Miyerkules, 4 na pandigmang sasakyan naman ng Chinese Navy, ang mga destroyer na Luyang III at Renhai, kasama ang oiler na Fuchiat at ang frigate na Jiangkai II ay nakita mga 4:00 ng hapon na tumatawid ng Balabac Strait. Ito yung makipot na daanan mula sa West Philippine Sea papuntang Sulu Sea na nasa pagitan ng Balabac sa ibaba ng Palawan at Bangi Island sa itaas ng Borneo. Bagamat ayon sa AFP, ito ay ruta ng mga international vessels. Pero may nakababahalang motibo ang mga komunista. Joining me right now to talk more about the threat of Communist China is the Gatestone Institute senior fellow. He is author of The Coming Collapse of China. Ayon sa standard operating procedure ng AFP, nagpakilala ang 4 na barko
at pinahayag ang kanilang pagtawid. Pero marami sa social media ang nagparinig ng kanilang pagkairita dahil nga sa 20 kilometro lamang ang layo ng 4 na warship mula sa Palawan. Hindi dyan natapos ang pagpasok ng mga Chinese Navy dahil paglipas lang ng ilang araw, ika-21 ng buwan, nakita muli sa bayan ng Balabac ang dalawa na namang sasakyang pandigma na may bandilang inchik at yung isa ay may tatak na numerong 105. Halos 1 kilometro lamang ang layo ng dalawa sa isla ng Onok. Ang paglapit ng PLA Navy at Coast Guard ay talagang nakababahala. Sumabog ang balita hinggil sa mga Chinese warships na umaaligid sa isla ng Palawan nang inatake ng mga inchik ang Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Hindi na nasasaway ang mga walang galang na gawain ng mga inchik at halos pumarada na sila sa Palawan dahil sa sobrang lapit ng kanilang mga barko sa isla. Ang isa pang nakababahala ay ang pagdating sa Palawan ng barkong binansagang The Monster o ang Halimaw. Nagsimula ito noong ika-17 ng buwan nang lumayag mula sa base sa Sanya na nasa isla ng Hainan. Ito yung malaking islang nakahiwalay sa ibaba ng China. Tapos pumunta ito sa teritoryo ng Pag-asa Island na kontrolado ng Pilipinas. Patunay na walang paki ang mga inchik sa EEZ ng Pinas. Anong katrayduran ang pinamalas ng mga inchik? Medyo nahirapang tuntunin ng Philippine Coast Guard ang dinaanan ng dambuhalang Halimaw sa kabila ng sukat nito, 12 toneladang bakal sa ibabaw ng karagatan. Dumiretso ito sa isla ng Pag-asa pero hindi roon nagtagal. Naglagi ito ng isang gabi sa Zamora o Subi Reef na ginawa nilang outpost na nasa bandang kaliwa ng Pag-asa. Tapos, bumaba ito papuntang Union Banks at pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Malaysia at Brunei, ika-20 ng Hunyo. Paglipas ng ilang araw, medyo nawala ito sa pananaw ng Coast Guard pero natagpuan muli at bumalik sa teritoryo ng Pinas. Sa ikinagulat ng mga otoridad, pinatay pala nito ang tracking system. Para saan? Para hindi makita sa radar. Ilang araw naglabas-pasok sa teritoryo ng Pinas ang pinakamalaking barko ng Chinese Coast Guard pero may ginawa itong isang palihim. Pinatay nito ang tracking system sa barko, ang AIS o ang Automatic Information System. Ayon sa maritime professionals na kapag pinatay ng isang barko ang kanyang AIS, tinatawag itong nag-go dark o nagdilim. Ayon sa pahayag, ginagawa ito ng mga bangkang pumapasok sa mga pinagtatalunang teritoryo ng EEZ, marahil para walang makaalam kung saan nakararating ang barko. Kaya siguro, huli na nang namalayan ng Malaysia ang pagtawid ng The Monster. Walang duda na ilang beses na itong pumasok sa EEZ ng Pinas na hindi natin namamalayan dahil sa pinapatayang AIS ng barko. Akala siguro ay makakalusot. Datapwa naka-turn off ang tracking system ng barkong ang Halimaw. Ginamit ng ating Coast Guard ang Dark Vessel Detection Technology para masundan ang mga inchik. Lingid sa kanilang kaalaman na alam natin kung nasaan sila. Kumbaga, nakaisa sila pero naisahan din. Hindi nila maikakaila na alam natin ang kanilang illegal na gawain. Ika-23 ng Hunyo nang ito ay pumasok muli sa ating teritoryo sa Commodore Reef at Panganiban Reef. Tila papalapit na ng papalapit sa isla ng Palawan. At ang akala nila, walang nakaalam. Dire-diretso ang walang modong kabastusan ng mga balahurang inchik sa lawak at sa patag hanggang marating ang Escoda Shoal, ang lugar na tinambakan nila ng mga wasak na corals. June 24 nang kumambyo ito pakaliwa ng Sabina Shoal patungong Second Thomas Shoal o Ayungin. Isang linggo matapos naganap ang pag-atake ng Chinese Coast Guard sa Philippine Navy. Mga 60 kilometro ang layo sa Palawan. Dahan-dahan itong dumaan pataas sa El Nido, sa Coron, diretso sa Baho de Masinloc at
sumama sa iba pang mga barko. Ika-26 na ng buwan nang binuksan muli ang tracking system nito. Hindi nila alam na nasundan ng Pinas ang bawat labag sa batas na pagpasok sa ating EEZ. Kalat na sa social media ang kabastusang ginawa ng China mula pa noong binomba ng tubig ang resupply mission sa Sierra Madre. At ngayon, nagpakita na naman ito ng katrayduran at hindi mapigil ng mga netizens ang kanilang galit. Kung susuriin ang rutang ginawa ng barkong The Monster, mapagtatanto na ang dinaanan nito ay ang gilid ng kanilang 10-dash line. Isang pagtitibay na ito ay sa kanila. They are marking their territory. Sa madaling sabi, anuman ang nasa loob ng kanilang teritoryo, kahit bahagi pa ito ng EEZ ng Pilipinas, ay kanilang pag-aari. Bukod dyan, ang paglayag ng palihim ng halimaw ay babala sa buong Pilipinas. Nagagawin ng China ang lahat, kahit katrayduran. Ayon kay Chester Cabalza, ang presidente ng IDSC, na wala raw tayong dapat na ikatakot sa barkong The Monster nang dahil sa simbolo lamang daw ito ng kanilang kapangyarihan. Marahil totoo, siguro na ito ay isang simbolo ng mga komunista ay hindi mapagkakatiwalaan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pagdagsa ng mga barko mula China sa ating EEZ, lalo na ng pinakamalaking vessel ng PLA Coast Guard, ay talagang nakababahala para sa mamamayan ng Pilipinas. Totoong simbolo ito ng kanilang kapangyarihan, pero higit sa lahat, simbolo din ng kanilang kawalangyaan. Pinilit man na itago ang tracking nito sa mata ng otoridad para hindi masundan, pero natuntun pa rin ng Philippine Coast Guard ang bakas ng halimaw at mga iligal na ginagawa nito. Sabi nga nila, matalino man ang matching, napaglilinlangan din. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.